Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, datapwat sa habag ng Panginoon. Halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon kaya tinawag na Zoar. Mataas na ang araw ng sapitin ni Lot ang Zoar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya't iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon ako'y iyong siyasatin, ako'y iyong subukin. Hatulan mo ang iniisip ng sarilit layunin. Pag-ibig mong walang maliw ang kasama at kaakbay, at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Pag-ibig mo'y walang hanggay, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay, ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang mga gawa'i kasamaan, mga taong sa tuwin ay naghihintay na suhulan. Pag-ibig mo'y walang hanggay, lagi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin, kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib na anupaman, sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mo'y walang hanggay, lagi kong inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Viel Bautista, isang pari ng Archdiocese ng Maynila, kasalukuyang naka-assign bilang Vice Rector ng the Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Cathedral. Ngayon tayo ay nasa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, madaming pagkakataon na tayo ay nalagay sa mga sitwasyon, karanasan at oras kung saan kinakailangan natin ng tulong. Marahil sa paghahanap ng trabaho,
May ilan na kayang mabunyi ang ilang araw para makahanap ng trabaho. May ilan hahanap ng ilang koneksyon, ilang pamamaraan para madali at matulungan silang magkaroon ng trabaho. Sa pag-aaral, madaming mga pagkakataon kung saan nakikita natin buhay na buhay ito sa mga estudyante na kapag sila ay nagkakandalabo-labo na sa kanilang mga pag-aaral, buhay na buhay ang espiritu ng pagtutulungan. Makikita natin yan sa mga kapihan, sa mga bahay, sa school grounds at kung saan buhay na buhay ang pagtutulungan sa bawat isa. Marahil sa mga iba't ibang skills sa buhay. Nabuo ngayon sa pandemya ang madaming pamamaraan para tayo ay magkaroon ng mga household skills, pagluluto, sa pag-aaral, sa paglalaro, sa paggamit ng teknolohiya. Lahat ng pamamaraan para tayo ay matulungan ay nakikita na natin sa internet, alam ng mga kasamahan natin sa bahay, alam ng mga kaibigan natin. At marahil sa aspeto din ng paghingi ng tulong, lalo't higit kapag usapang puso na ang pag-uusapan. Sa mga mental health issues, sa mga issues patungkol sa relasyon, mga issue patungkol sa pangangailangan ng mga tao para lumago ang kanilang puso at ang kanilang damdamin bilang isang mabuti at tapat na tao sa bawat isa at sa pamayanan. Madami tayong sitwasyon na tinawag tayo para humingi ng tulong. Nakita po natin sa ating mabuting balita ang isang magandang katayuan ng mga alagad at sa kanilang katapatan din sa gitna ng hinarap nilang unos na totoong humingi sila ng tulong kay Jesus. Kung ating napansin at nabigyang halaga yung ating nabasang mabuting balita, tulog si Jesus at nadatnan ng mga alagad ang unos habang si Jesus ay tulog ng mahimbing. Nakalimutan marahil ng mga alagad kung sino sila, mga mangingisda. Dahil nagkalituhan na, nagkalimutan na, nagkaroon na ng panik sa bangka na iyon, hindi na nila marahil alam kung ano ang gagawin, sino ang tatawagin, ano yung kakayanan ko na kaya kong gawin para maitawid namin ito. Nataranta ang mga alagad dahil malubhang-malubha yung kanilang hinaharap. Baka nga po, kung ating bibigyang karangdagan ang ating imahinasyon, kung marahil tayo po yung nagdoon, marahil nagtalo-talo pa yung mga yan, o si Pedro, magaling yan sa ganitong aspeto. Si Juan, kaya niyan magpatigil ng mga daloy ng butas sa loob. Baka nagtalo-talo, nagturo-turoan. Ngunit hindi sila nagkamali sa hiningan at tinuro nilang tao para matulungan sila. Marahil napakabuti nung alagad na yon at nakita si Jesus. Walang alinlangan, tinawag si Jesus, tulungan mo kami. Sabi nga sa Ingles ay, Lord, help us. We are perishing. Natulungan naman sila ni Jesus. Bumangon si Jesus, napatahimik ang paligid. Sabi nga, there was great calm. Parang walang nangyari. Parang walang unos na dumaan dahil nagpatulong kay Jesus. Mga kapatid, magandang tanong ito para sa atin. Kailan tayo huling sumaklolo sa Diyos? Baka may mga pagkakataon na pinagsisihan pa nating bakit tayo humingi ng tulong sa Diyos.
O baka naman ay natawag na natin ang lahat na gusto nating matawag para hingan ng tulong, hinuli natin ang Diyos. Sa ganitong pamamaraan, ito ang hilingin nating biyaya sa araw na ito. Ang kakayahan na humingi ng tulong sa Diyos unang-una pa lamang. Sa kabilang banda naman, kung tayo ay nahingi ng tulong, magpatulong tayo. Sa ating unang pagbasa, Lot was in a way negligent to the help offered to his family para sila ay maligtas sa gagawin ng Diyos sa Sodom at sa Gomora. Pero ayaw magpatulong. Dito na lang kami. Kung hindi pa siya hinila, ay hindi siya magpapatulong. Baka mga kapatid, sa panahon na tayo ay tinutulungan na nga, tayo naman ang ayaw magpalikas, magpawala, magpatulong, magpawala sa mga bagay na kumakadena sa ating mga kamay para tayo ay maging malaya at mawala sa mga hinaharap nating mga apoy at unos at bagyo na hinaharap natin. Inaadot na tayo, hinahampas na tayo ng mga hagupit ng bagyo at unos. Pero we enjoy it. Tayo ay hinahampas ng mga bagay sa mundong ito na nagpapasira na sa atin. Pero hindi natin makayanang humingi ng tulong sa Diyos dahil hindi na natin nakikita. Tayo rin ay nasisira na. Mga kapatid, paano kung matigas ang ulo ng mga alagad na ito at hindi sila nagpatulong? Humingi nga sila ng tulong kay Jesus, pero paano kung sila naman ay hindi nagpatulong? Paano kung minaliit nila yung pagtulong ng Diyos sa kanila? Baka walang mangyaring great calm sa kanilang paligid. Paano na lamang kung matigas muli ang ulo ni Lot sa ating unang pagbasa? Paano kung nanatili siya doon? Marahil nasira ang kanyang buhay. Paano kung wala yung kakayanang magpatulong sa panahon na ito? Baka sila ay mapahamak, baka naging mas madamdamin ang kwento, at baka wala ding nangyari. Mga kapatid, ito nawa po sana ang grasya na mamutawi sa atin ngayon at araw-araw. Ang kasabikan at kahandaan na humingi ng tulong at magpatulong. Handa ang Diyos na tulungan tayo araw-araw. Ang tanong, handa ba tayong magpatulong? Nais ng Diyos na mapatahimik ang unos. May kakayanan tayong tawagin ang Diyos sa mga karanasan na tayo ay sinasagabal ng mga unos at bagyo ng buhay. Kaya nating tumawag. Pero sa oras na dumadating ang Diyos para tulungan tayo, ganun ba tayong handang magpatulong sa ibibigay niyang kamay para tayo ay maihango muli? Madami kasi sa ating mga kapatid na gusto kong magbagong buhay. Kakalimutan ko na itong bisyo na ito. Tinutulungan ng mga kaibigan, pero ayaw magpatulong. Ayaw tulungan ng sarili. Mabigyan nawa tayo ng kaliwanagan ng ating Panginoon na humingi ng lakas para totoong humingi ng tulong sa Diyos. At sa oras na dumating ang Diyos sa ating buhay, may kahandaan tayong magpatulong at makiisa sa gagawing kapanatagan at kapayapaan ng ating Panginoon. In the end, there will be great calm.
there will be great peace. There will be great miracles.